So magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay nandito na sa ating pangatlong lesson, The Bible, Its Construction. So sa hapong ito ay ating malalaman ang kung paano nabuo ang Biblia. So ating titingnan sa hapong ito. Okay, how the Bible is organized. The Bible used by Protestant Christians is divided into two parts, Old Testament at saka New Testament. So pag sinabi nating Protestant Christians, ito po yung kasama dito mga Iglesia ni Cristo, Baptist, Saksi ni Jehovah. So pag hindi ang Roman Catholicism ay hindi kasi nga tinatawag tayong Protestant sapagkat hindi tayo umaayon doon sa Roman Catholicism. So may dalawang bahagi. Ito ay Old Testament at saka New Testament. The Old Testament is not used much today. Basically, it means an argument or promise between two people or group. So, ibig sabihin pala ng salitang testament ay pangako, o di kaya argumento ng dalawang tao o ng grupo ng mga tao. So, makita natin dito mga anak, kung ganito ang ibig niya sabihin, ang ibig pala sabihin ng Biblia o ng Old at saka New Testaments ay mga pangako ng Diyos pa na binigay sa tao. Okay, Old Testament. The the Old promise is simply the one that God gave first. So nauna ang Old Testament This part of our Bible was the whole Bible used by Jesus and the Apostles. So during the time of Jesus, ang kanilang gamit lang ay Old Testament. Ito na ang pinakabuong Biblia nila. At ito ay talagang masugid na pinag-aralan ng ating Panginoong Hesus during His time. Nandito siya sa lupa. It contains the history, law, and poetry of God's people from creation to shortly before the times of Christ. So from Genesis to Malakay. So hinahati-hati siya may mga grupo mamaya atin pa niyang matutunan, makikita kung ano mga pagkahati-hati ng mga aklat na itong history, law, and poetry. Okay. In English Bibles, the 39 books of the Old Testament are organized into groups according to their content style. So ngayon, ang Biblia mga anak pagkasulat ay hindi chronological. Ibig sabihin, hindi sunod-sunod sa mga time nila o sa date kung kailan sila naisulat. Kundi naisulat siya sa pagkasunod-sunod naisulat siya according to their content style. Kung siya ba ay history, so pareho sila, history. Kung sila ba ay law, pinagsama din sila. Kung sila ba ay poetry, pinagsama din. So ganun ang pagka-arrange ng ating Biblia, hindi chronological order. Okay. Within each group, the books are roughly chronological. So ito, law, Genesis to Deuteronomy. So yan ang ang unang bahagi ng ating Biblia ay bilong siya sa law o kautusan. Itong Genesis hanggang sa Deuteronomy na sinulat ni Moses. Ang ibang term dito ng iba, Pentateuch o di kaya Torah, ibig sabihin ay law o kautusan. Then history, Joshua to Esther. So yan ay 12 books. Marami ang history. Then poetry, Job to Song of Solomon. 5 aklat. Then prophecy, Isaiah to Malakay. So yan ang pagka-arrange ng ating Biblia according to their content style. So pareho ang mga content niyan. Pag sabing prophecy, puro prophecy ang laman niya. Pag sabing poetry, puro din yan. Pag history, puro din yan. So ganyan ang pagka-arrange ng ating Biblia. Okay. New Testament, most scholars agree that the first book of what we now call the New Testament was Paul's first letter or epistle to the Church of Thessalonica, probably written about 15 years after Jesus' ascension. So makita natin dito sa New Testament naman, hindi din chronological ang pagkasulat. Ang mga scholars ay naniniwala na ang unang naisulat sa New Testament ay ang Thessalonica. So ang letter ni Apostol Pablo sa church ng Thessalonica. So pag sabi mga scholars, ito mga Bible scholars, ito sila ang mga bihasa sa Biblia, mga expert, lalo na sa mga historical background ng Biblia. So naniniwala sila, according to the research, na book of Thessalonica ang nauna sa New Testament. Sa Four Gospel naman, ang naniniwala din mga scholars na ang una na naisulat ay ang
Mark o Marcos. So pagsabing Gospels, ito ang laman nito, Matthew, Mark, Luke, at saka John. So yung apat na yan ang for Gospels. So ang nauna daw, sabi ng mga scholars, probably ay ang Mark, Book of Mark. Kasi nga, pag nung pinag-aralan nila ang apat na ito, so lumabas na posible na naisulat na una ay ang aklat ni Mark. Okay. Up to that time, stories about Jesus had been told by eyewitnesses and passed on by word of mouth or in sermons. So marami pagkatapos ng ating Panginoong Hesus ay umakyat sa langit, ay yung kanyang kwento patungkol sa kanya ay palaging napasapasa sa mga tainga ng iba't ibang mga tao. Lalo na yung mga eyewitnesses, ang ibig sabihin yung mga nakakakita mismo sa mga nangyayari, nakasaksi mismo, nakasaksi mismo sa kwento ng ating Panginoong Hesus. Ang isa dyan, ang mga apostol, itong mga halos nagsulat ng New Testament. Kaya medyo medyo talagang napakatukma ng mga naisulat dyan sapagkat sila ay mga eyewitnesses. Ibig sabihin talaga nakita nila kung ano ang sinusulat nila. Okay. In time, it became clear that this new covenant community needed a more permanent record of what God had done for them through Jesus. So, na-realize na kailangan na ng may permanent record. So, the written stories about Jesus, the acts of the early church leaders, the letters to believers, and John's vision of the triumph of God's kingdom were brought together to form the New Testament. So, pinag-iisa na yung mga lahat ng mga naisulat during that time. The first formal list of the complete New Testament as we know it appeared in AD 367. So, nung AD 367, na-compile na ang New Testament at saka ito lumabas noong AD 367. The process by which these books came together is called canonization. So, yung pagbuo ng aklat na ito, ang tawag doon ay canonization. So, pag sinabing canonization, ito ay ang pagbuo ng mga aklat na yon na naging formal siya. Okay. The New Testament is divided into groups. So, meron din ang New Testament Gospels. So, yan Matthew to John, History, Acts of the Apostles. So, isa lang then Epistles, Romans to Jude, then Apocalypse, Revelation. So, makita nyo dyan mga anak, Gospels sa Matthew to John, 4 na aklat. Dito naman sa Epistles, sa Acts naman, makita pagbasahin nyo ay more on history. Sa Epistles naman, sa Romans to Jude, ito ay mga sulat ng mga apostol, papunta doon sa mga churches, kung ano ang ina-addressan nila ng letter na iyon. So, sa Apocalypse naman, yung Revelation, ito yung inihayag din sa atin, inihayag din sa atin ang history at saka yung mangyayari pa sa hinaharap. Okay. Writers of the Bible. The authors of the 66 books of the Bible wrote to God's people on God's behalf about immediate needs and circumstances. So ngayon, ang Biblia pala ay sinusulat. Sinusulat ito ng mga tao ng Diyos sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang mga pangangailangan ng mga tao. So ibig sabihin talagang ang Biblia ay up to date ang kanyang message sa lahat ng panahon, sa lahat ng generation, sa future generation, akma ang mga mensahe ng Biblia. So ito ay sulat ng mga tao ng Diyos para din sa mga tao ng Diyos para sa atin. Okay. Many of the books of the New Testament come with an author's name attached. So marami talaga sa New Testament, halos dyan. Kung sino ang nagsulat, nandyan na, nakasulat na sa mga introduction nila. Kung sino ang nagsulat na aklat. Pero ang Old Testament ay bihira lang. Bihira lang. Kung sino, hindi minsan, mahirap i-identify minsan kung sino ang nagsulat ng Old Testament. Ngunit, sa mga writing style, ay naano pa rin ng mga scholars, kanila pa rin na-identify kung sino ang nagsulat. Kasi nga, pag sinasabing writing style, ang bawat tao ay may iba't ibang writing style. Pag sumusulat kayo ng mga paragraph, ang story, kung ano ang sinusulat nyo, may kanya-kanya tayong writing style. So, doon pa lang, makikita na. Halimbawa, kung sino sa inyo gusto magsulat, pahulaan, sino nagsulat nito, makakilala niya kung paano mo sinulat yung pagkasunod-sunod. So, makilala sa pamagitan
noon. Okay. All modern English translations of the Bible are divided into chapters. Most have verses and paragraphs as well. So, nung unang panahon ay wala yan. Walang chapters ng ating Biblia, walang verses. So, wala yan. So, nung panahon na ang mga Jews ay nagano sila ng mga scribes, mga Masoretes, sila ang naglagay ng mga chapters na ito at saka mga verses sa Biblia para mas madaling basahin at mas madaling ating ma-remember, ating ating malaman kung saan yun na isulat. Di ba? Mas mabilis ngayon. Pag sabing Genesis chapter 1, verse 1, so mabilis lang. Pag sabing Matthew chapter 1, verse 1, so mabilis lang nating maalala mga Bible verses nito. Okay? So, salamat at pagpalain tayo ng Diyos sa hapon ito. Ingat kayo, mga anak.